Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Hello! Kumusta mga kanutrisyon? Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao. Si Health Assistant Secretary Bernie Flores po ito mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health sa Taguig City. Na-miss niyo ba ang ating programang One Nutrition, One Nation? Siyempre, na-miss din namin kayo sa totoo lang. At dahil ito ang una nating episode ngayong 2012, mga kanutrisyon, may mga bagong pakulo din ang ating programa. Tuloy-tuloy pa din sa pagbibigay ng impormasyon pang nutrisyon, ang One Nutrition, One Nation para labanan at iwasan ang malnutrition dito sa ating bansa. Ngunit, abangan ninyo ang pinakabago at mas lalo pang pinatinding programa sa nutrisyon. Alam nyo ba, mga giliw naming tagapakinig, na bukod sa pagpasok ng bagong taon, ang isa pa sa ating pinagdiwang noong nakaraang January ay ang Goiter Awareness Week. Ano-ano nga ba ang mga sanhi ng pagkakaroon ng goiter? Paano malalaman kung goiter nga ito? Ano ang lunas dito at paano ito maiiwasan? Ito ang sasagutin ng ating resource person maya-maya lamang. Huwag po kayong bibitiw at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay dapat bumili ng gulay na nasa panahon? Bukod sa mura na ito, sariwa at hitik pa ito sa sustansya. Importante din na iba-ibahin ang mga gulay na inihahanda araw-araw upang ito'y maging kaaya-aya sa mga kakain. Maaari ring subukan ng malulutong na gulay tulad ng carrots, letsugas at pepino na kinakain ng hilongman o pinasingawan. Planuhin ang paghahanda ng pagkain base sa isang main vegetable dish. Halimbawa, ang pinakbet ay maaaring ihain kasama ng prito, pinangat o pinaksiw na isda. Dagdagan ng gulay tulad ng malunggay, kangkong, dahon ng sibuyas, kinchay, carrots at iba pa ang instant noodles para madagdagan ang sustansya nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Health Assistant Secretary Bernie Flores ng National Nutrition Council. Sa puntong ito mga kaibigan, pakinggan naman natin ang ating Nutrition News Feature mula sa ating One Nutrition Reporter na si Ms. Liza Rosaldo. Siya po ang ating Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Ms. Liza, ihain mo na ang ating Nutrition News. Ang Nutrition News feature natin sa linggong ito ay tungkol sa breastfeeding campaign. Noong nakaraang February 4 ay nagkaroon ng event na ang title ay Run to Save Lives, Run for Breastfeeding. Ito ang kauna-unahang running campaign for breastfeeding. Ito ay naganap sa SM Mall of Asia kung saan ito ay dinaluhan ng mahigit 1,000 runners and walkers para sa 5-kilometer run and 2-kilometer walk events. Ang running event ay nakapag-raise ng awareness sa kahalagahan ng breastfeeding. Dumalo dito ang mga partners natin mula sa mga organizations under the United Nations, kasama na ang UNICEF, International Labour Organization, Food and Agriculture Organization, UNDP Coordination Office, World Food Program at World Health Organization. Ang mga UN agencies na ito ay kasama ng gobyerno sa pag-implement ng MDGF 2030 Child Food Security and Nutrition Joint Program. Ang project na ito ay naglalayon na bumaba ang dami ng mga namamatay na sanggol at dami ng mga malnourished na mga batang 2 years and below sa ating bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagpopromote at pag-implement ng mga activities sa tamang pagpapasuso at pagbibigay ng complementary foods. Dahil ang NNC ang chair ng MDGF 2030 Program Management Committee, siya ang namuno sa breastfeeding run. Nagbigay din ang NNC ng cash prize sa mga nanalong 3 babae at 3 lalaki na runners na may pinakamaiksing oras sa pagtakbo.
Nandun din ang ilang celebrities para suportahan ng breastfeeding gaya ng mag-asawang Vince and Patricia Hizon at si Miss Nuriza Abeja, former beauty queen ng Binibining Pilipinas Maha at ngayon ay director ng Beauty, Brains and Breastfeeding. Sumuporta din ang mga hindi traditional na partners kagaya ng Philippine Dragon Boat Team na naging matagumpay ang event dahil nagkaroon din ito ng media coverage sa major TV stations. Ito po ang aking news feature para sa linggong ito, Asek Bernie. Oo nga, Liza, actually maraming nag-feedback sa akin na napanood nila yung recap ng linggo dun sa yung 24 oras kasi na-feature, na-interview yung ibang nag-participate dun sa Run to Save Lives, Run for Breastfeeding. At dun sa kayo naman mga giliw na tagapakinig ko, wala kayo doon, pwede nyo pa ring ma-relieve yung successful event na yun. Punta lang kayo sa Facebook ng ating One Nutrition, One Nation at makikita nyo doon yung in-upload namin na clip galing dun sa 24 oras. Naka-YouTube at saka Facebook. Kaya maraming salamat, Liza, at napaka-successful nitong ating breastfeeding run. Sabi ng ating partner na SM Cares ng SM Foundation, next year daw gusto nila mas marami pa ang tatakbo at maglalakad para sa breastfeeding. So mga kaibigan, sisimulan na po natin ang talakayan tungkol sa goiter sa pagbabalik yan ng One Nutrition, One Nation. Tutok lang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang kawalan o kakulangan sa vitamin A, vitamin B, vitamin E, iron, folic acid, niacin at iba pang B vitamins at potassium sa katawan ay magbubunga ng micronutrient deficiencies? Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatuto pa rin kayo sa One Nutrition, One Nation at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Health Assistant Secretary Bernie Flores. Mga kanutrisyon, nakakita na ba kayo ng tao na tila may leeg na hindi normal ang laki? Ang sakit na ito ay ang tinatawag nating goiter. Ang goiter ang yung paglaki ng leeg ng tao sa may bandang gulong-gulungan at bandang babagtingan or larynx sa English. At ang goiter ay tinatawag ding bosyo. Paano nga ba nakukuha ang ganitong klase ng sakit? At paano nga ba ito maiiwasan? Para i-explain pa ng mas malalim ang sanhi ng goiter at yung iba pa nating mga katanungan, makakasama natin si Dr. Wesley Lauderes. Siya ay isang medical specialist sa Jose Reyes Medical Center at ngayon ang secretary ng Philippine Thyroid Association. At siya rin, ang sabi niya sa akin kanina, ay siya ay isa sa mga tinatawag na espesyalistang thyroidologist. Siguro tatanungin natin sa kanya mamaya, ano ba yung thyroidologist? Masustansyang hapon sa iyo, Dr. Lauderes. Yes, ma'am. Good morning po. At sa mga ating listeners po, magandang umaga po at isang karanasan po na may-imbita niyo po at makapag-discuss po, makapagbigay po ng paliwanag sa sakit po na bosyo. Yes, ako po si Dr. Wesley Lauderes, nabanggit niya ni Asek, nasa Jose Reyes Medical Center. Actually, yung line of specialty ko po, ma'am, doon po sa nuclear medicine and we're members po ng Philippine Thyroid Association. Yung tawag din po sa aming field is yung thyroidologist. Meaning to say po, we dedicate our service and our commitment to the field of thyroid po. Okay. So, meron din pala kayong specialization on nuclear medicine at thyroidologist. Thyroidologist. Nakakabulol, ano po. Buti di pa ako nag-nosebleed. Para po sa mga hindi nakakaalam na ating mga tagapakinig, Dr. Wesley, can I call you Dr. Wesley na lang po? Yes po, Asek, yes po. Paano nga po ba nakukuha itong sakit na goiter? Yes. Actually po, di ba yung goiter po, yung bosyo po na tawag po natin sa Tagalog, maraming causes po and most of the time po may tinatawag tayong 60% po actually ng mga goiter din na patients, yung
tinatawag natin idiopathic, minsan na unknown cause. Although sometimes, may sinasabi na tayo na may genetic po na component o namamana sa magulang, but most of the time, we cannot really specifically identify the real cause of goiter. Sa sakit po na goiter, dalawa po yung tawag po natin, yung excess or under po ng thyroid hormones. Kasi po, syempre, ang goiter po ay isa sa mga nakaka-apekto po sa goiter natin, yung tinatawag nating thyroid hormones. Yung thyroid hormones po kasi yan pong katas na nanggagaling po sa thyroid gland natin na nagbibigay po ng suporta sa enerhiya ng katawan natin. So pag sobra po ng thyroid hormones, may tinatawag po tayong hyperthyroidism, yung toxic goiter, na makikita po natin, pwede po may cause din po sa leeg, yung luwa ang mata, nagpa-palpitate, kumakabog yung dibdib, pinapapawisan. Yun minsan yung nagpapagkamalan po natin na goiter sa loob. Kasi minsan, wala po tayong nakikitang bosyo po sa labas. O tungkol dyan sa leeg. But may nakikita tayong yung luwa ang mata, payat. Kaya yun po ang tinatawag nating hyperthyroidism. Yung hypothyroidism naman, kasalumat naman po ng hyperthyroidism na excess thyroid hormone. So ito po yung hypothyroidism is kulang o under secretion naman po ng thyroid gland. Kaya po, kasalumat naman po doon sa nakikita nating symptoms sa pasyente na hyperthyroidism. So, imbis na payat, mataba naman po ito. Imbis na hindi makatulog, ito naman po yung antuking. Sila yung mabagal kumilos, mabagal ang metabolismo, Doc. Yung kasalumat niya, minsan nakukonstipate tayo, imbis na mapawisin, ito naman ay intolerance naman sa malamig. Kaya all of these signs and symptoms po ay nasa under the umbrella po ng goiter. Opo. Sabi nyo kanina, Doc, 60% unknown cause. Tapos some percent ay genetic. Meron po bang kaugnayan yung pagkain naman o lifestyle? Opo. Na cause ng goiter? Sabihin yung parang environmental po. Oo, environmental. Ang cause. Opo, most of the time naman po sa mga patients na specifically female na minsan they indulge into habit na tinatawag natin yung paninigarilyo. Very high risk po ang mga female to develop also goiter. And also, yung sinabi nga natin, sa location ng lugar natin, actually doon nga sa Mountain Province before, we had established data na dahil po malayo sila sa accessibility po ng seafood sa yung pagkain dagat, so na mataas po yung incidence of iodine deficiency po sa lugar po ng Mountain Province. But actually mga ASEC, meron po actually ginawa ang yung Food and Nutrition Council. Actually, hindi po sigurado sa date, but I think yata 1993, doon natin nakita sa survey na at least 7 out of 100 Filipino patients, ay merong tendency na mag-iodine deficient. Yung ibig sabihin kulang po ng iodine sa katawan natin. And during that study, nakita doon na mostly sa Mindanao area na mataas ang incidence of those patients na iodine deficient po. So, ang tanong po dyan, ano naman po naidudulot pag iodine deficient o hindi nakakakain? Wala masyadong impact kung malaki na po yung tao, but we always emphasize kasi doon sa study na ginawa ng Food and Nutrition Council po doon. Doc, ano yun? Food? Yung mga buntis at saka yung mga bata, greatly affected by iodine deficiency disorder. Kaya ang impact po nito is long-term kasi po pag sinabi natin iodine deficiency, ang iodine po kasi malaking tulong sa brain development po ng isang bata. Kaya nowadays, mapapansin natin, every time na may bagong panganak sa hospital, meron tayong newborn screening. And one of the tests sa newborn screening is yung iodine level. Kaya at that level, kung makita natin, ay iodine deficient ka lang bata, we already give supplemental iodine para po makatulong ng malaki sa brain development ng bata. Kasi po kung hindi natin natugunan, someday makikita natin, bakit naman well po itong bata, pero parang ang bobo, what's in na problema yun pala is the iodine deficiency. Opo. Actually, Dr. Wesley, yung sinite ninyong study ng 1993, meron na rin po ngayon ng
recent na information generated from the National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology, 2008 yung latest. Okay, So, yes. meron na rin po sila nung mga by regional aggregation. Kaya mas marami po tayong nakikita ngayon na impormasyon na makakatulong sa mga miyembro ng Philippine Thyroid Association para ma-identify ano pa yung or maybe in Mindanao, what provinces in Mindanao yung medyo mas nakakadami, mas marami ng cases ng iodine deficiency disorders. Okay, sandali lang po Dr. Lauderes at puputulin po muna natin ang ating kwentuhan. We'll take a short break. Wag lang po kayong bibitaw. At sa pagbabalik po natin ay pagpapatuloy natin ang ating usapan tungkol sa goiter. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang gulay ay nagdudulot ng iba't ibang kulay, lasa at textures na sapat na makakahikayat sa mga bata na kainin ito? Maraming paraan sa paghahanda ng gulay bilang pangunahing ulam, appetizer o pampagana, salad at sabaw. May isasama din ng gulay sa isda, karne, manok o itlog. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Okay, nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama pa din natin si Dr. Wesley Lauderes ng Philippine Thyroid Association at presently ay konektado po sa Jose Reyes Medical Center bilang medical specialist. Dr. Wesley, pagpatuloy po natin yung ating kwentuhan na napaka-interesante at siguro naman punta tayo ngayon sa konting statistics. Gaano po ba karami sa ating mga kababayan ngayon ang may goiter? Bago tayo kanina na take ng short break, nabanggit ninyo na ang mothers at saka yung very young children, even infants are high risk to iodine deficiency or goiter. So, ilan po ba sa ating mga kababayan ngayon ang nakita ninyo na may mga goiter? Oo, yun nga, ASEC yung sa nakamit kong survey, although that was medyo wala pang latest talagang survey ngayon, but based on the 2000 survey na 7 out of 100 Filipino has the tendency po na magkaroon po tayo may ng high goiter. risk. Pag sinabi kasi there are two types of goiter, yung diffuse enlargement, sinabi natin pag diffuse enlargement, malaki lang po talaga ang thyroid gland niya. And then the other part is the nodular type na goiter, yung may mga kumpol-kumpol, kung saan po ang pasok na po doon yung mga tendency na magkaroon ng tendency na baka po magiging tumor o magiging cancer. But going back po doon sa goiter, yun nga, based on 7 out of 7%, more or less 7%, sa total population po of the Philippines. Merong risk, oo. Kaya nga po, dahil po doon sa survey, last 2000, during the time po ni President Arroyo, she actually declared na every 4th week of January is the Goiter Awareness Week. So, at that particular proclamation din po, ASEC, nagkaroon po tayo ng TCP. Yung TCP is Thyroid Council of the Philippines. Ibig sabihin, it is organization consists of different society. Nandun na po papasok yung Philippine Society of Endocrine and Metabolism, Philippine Thyroid Association, including yung PEDIA, Family Medicine. Ibig sabihin, all societies, no, all medical societies. Opo. Yes po. And including po yung NGOs, yung DepEd. Why? Kasi po sa DepEd, at least at the level ng mga elementary students pa, mas younger, we can already give supplemental iodine sa mga those pupils na we presume na baka may problema po sa iodine deficiency. Actually, ASEC, 4 years ago, nag-conduct ng, kasi di ba yung nakita po dun sa survey ng SNRI, dun sa Northern Mindanao, Cagayan de Oro, including Zamboanga, dun ang napakataas ng iodine deficiency. Ang project sana ng DepEd with the DOH sana, na once na may establish sana na mababa talaga yung iodine level ng mga students na doon,
mag-create ng parang yung public drinking station kung saan ang lahat ng mga estudyante doon nakukuha, but it is with iodized salt. Hindi naman yung maalat. But meron siyang iodine content na through that intervention, makakatulong po pag-increase ng iodine level ng mga pupils. At the same time, it will be correlated dun sa IQ nila na nag-improve po facing dun sa ganyang intervention. Alam niyo, Doc, sa Cordillera, meron naman silang isang strategy. Every day, yung bata ay, lahat ng school children, sa school-based din ito, binibigyan lang nila ng isang kurot ng asin na iodized. Okay. Oo. Whether hindi siya kasama sa kahit na ano, basta yung teacher may hawak siya ng isang yung maliit na platito na merong konting asin, tapos lahat ng bata nakapila, tapos mag-ano lang sila, parang titikim lang. Kasi ang alam naman natin, napakaliit lang naman o napakakonti lang naman ng requirement for iodine every day, di ba? Yung iodine mismo. So, yun ang kanilang nakita na pwedeng intervention. Pero hindi pa yun, wala pang resulta yun kung meron sila ng pre or post evaluation measure. Pero sabi nyo nga kanina, dun sa mga lugar na medyo malayo sa city or sa dagat at mahina ang access sa seafoods and other marine food resources, medyo mas mataas. Ganun din yan sa Zamboanga yung Zamboanga del Norte. Medyo may kalayuan yung mga barangay niya, kaya doon talaga marami ng nakita na meron ng goiter. Oo. Ang problema nga, tama kayo, kung minsan kahit wala yung malaking leeg, mas importante or mas nakakatakot yung epekto niya sa brain development, di ba? Kaya maraming mga bata raw 4 kasi hindi sila maka-keep up dun sa study sa eskwela nila. So, Doc, tanong naman natin, ano bang dapat gawin pag halimbawa may malaking growth sa leeg, may malaki yung goiter ng isang tao? Operation lang po ba ang kailangan dyan o para matanggal? Oo. Actually, dalawa po yung natin. Siyempre, unang-una po, malaking bagay na papakonsulta po natin sa mga endocrine, sa mga thyroidologists para po at least nakapagbigay ng guide kung ano pong gagawin ng pasyente na may goiter. Okay, tama yun. Consultation. Po sana, huwag na po natin antayin na malaki na po yung bukol sa leeg natin kasi po, ang dictum naman natin yan, once na bukol na po siya, hindi na siya madadala ng gamot, surgical operation na po. But clinically po, pag ang pasyente naman po, hindi po nakaka-apekto sa kalusugan niya, wala po tayong tinatawag na obstructive sign. Ang tinatawag natin obstructive sign, yung nawawala ang boses, nahihirapan huminga, yun pa kasi mga late scenario na po yan, na sana naman hindi dumating sa isang pasyente natin. But anyway, isang malaking bagay po, kasi ang Jose Reyes po, siyempre kasama sa Department of Health on the advocacy of goiter awareness campaign. So every Wednesday meron po tayo dyan yung thyroid clinic, morning to afternoon po yon, para po ma-assess lang, matingnan po kayo ng mga doktor na may alam po sa thyroid at mabigyan po natin ng evaluation kung anong next step na gagawin natin. Actually, nandiyan dito ako sa Jose Reyes at magbibigay din po sa inyo ng libreng konsulta para po mabibigyan po ng guide. Kasi po, sa lahat naman po ng klase ng sakit, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Kaya huwag po natin sabihin, ay, kulang na yan o sumpa na ng tadhana. Yan, hindi po. May mga intervention po tayo na the earlier po, the better po na mabigyan po natin ng kaukulang tulong. Tama po yan. Maganda po yun na bagong kaalaman din yan sa ating mga tagapakinig na every Wednesday pala ay pwedeng pumunta sa Jose Reyes Medical Center for Thyroid Clinic. Okay. Yes po. Oo. Doc, ito namang celebration natin ng Goiter Awareness Week. Ano po ba yung major highlights? Yes. Ang major highlights po kasi ito yung goiter awareness more or less mga 2 to 3 years na every week po, every goiter week fourth week of January. Week of January po. We start yan ng isang mga conferences po in goiter awareness. Actually, every year po kasi may lead agency
na sinasamahan ng Philippine Thyroid Association with all the components po ng Thyroid Council of the Philippines. Halimbawa, last year po, hindi kasama is the DOH. So we went to Cagayan de Oro kasi po yun po yung kick-off kasi ng thyroid campaign. Kasi sa Cagayan kasi and sa Buanga, yan po yung mga top crosser na marami incidents na may goiter. Kaya we conduct a lay fora, ibig sabihin may mga group of people, mostly mga thyroid patients. We give information, we provide information awareness, and at the same time, we have doctors po that screen those patients na may goiter po. So every year po yun. Every year, basta po meron kaming goiter awareness, we conduct po ng lay fora sa mga different hospitals ang goiter awareness. And at the same time po, with the NGOs, yung awareness po, yung kagaya po ng mga salt-producing company, they affiliate po sa mga Thyroid Council para po nagbibigay po sila ng libreng iodized salt. Kasi di ba popularize dati sa atin yung tinatawag natin Fidel salt. Ngayon may mga iodized salt po tayo na binibigay po natin libre po sa mga pasyente in parang a way of giving them emphasis na ang asin po ay malaking tulong po sa ating kalusugan, lalong-lalo na po sa goiter. Oo, tama po yan. Actually, nakatulong din kami ng konti kasi inimbita namin. Ito naman dun sa isang radio program namin sa Radyo Mo sa Nutrition. Inimbita namin si Dr. Chofilo San Luis, yung first episode namin for 2012 at ang din-discuss namin doon ay yung Goiter Awareness Week nga. Okay, ayan. Sana mga kanutrisyon ay madami kayong natutunan sa mga shinare sa atin ni Dr. Wesley Lauderes. Siya po ay ang ating guest resource person ngayong hapon. Mahalaga na magpakusuta talaga sa doktor para sa tamang gamot ng goiter at importante din ang paggamit ng iodized salt araw-araw para iwas sa goiter at iba pang sakit na dulot ng iodine deficiency disorders. At this point, maraming salamat po Dr. Lauderes. At opo, any parting words po para sa ating mga tagapakinig from all over the country? Yes, thank you very much, Asek, for the opportunity po na makapagbigay din kami ng information regarding po sa goiter. Our pleasure po. Our pleasure, Dr. Wesley. Yes po. Si Dr. San Luis Papri is the chairman po ng Thyroid Council of the Philippines. Kaya kasama po siya. And then sa inyo din po, Asek, at sa lahat po ng mga nagbibigay po ng advocacy sa goiter na po, malaking bagay po ito yung ginagawa natin kasi po at this level, at least ma-minimize mo natin kung hindi man may eradicate ang goiter po dito sa Pilipinas. Okay, very well said po. Huwag kayong mag-alala at tutulong po ang National Nutrition Council, itong ating radio program One Nutrition, One Nation para po sa patuloy pagbigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan tungkol sa goiter at paano ito maiwasan. Maraming salamat po, Dr. Wesley Lauderes. My pleasure po. Thank you very much po, Ate. Okay, magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang kakulangan sa pagkain ng dietary fiber ay mahalaga sa maayos sa pagdumi, tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol sa dugo at glucose level o asukal, at pinapababa ang panganib na dala ng sakit sa puso at ilang sakit na cancer? Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa rin kayo sa ating programang One Nutrition, One Nation. Sa puntong ito naman, makakasama natin ang ating Regional Nutrition Program Coordinator mula sa Lupang, Ilocos. Walang iba kundi si RNPC Victoria Mañez. Oy, kumusta at masustansyang hapon sa iyo, NPC Vicky? Isang masustansyang hapon, Asik Bernie, mula po dito sa Lupang, Ilocos. Binabati ko po lahat ng ating mga tagapakinig. Okay, maraming salamat. Mukhang matagal tayong hindi nakapagkwentuhan. Isang taon na, no? Oo nga po eh. At Okay. nakakatuwa po kasi lalo na po yung ating sa Nutri-Eskwela natin dito sa Radyo Kailian. Nakakatuwa po ibalita ng ating pong station manager in the person of Dr.
Quirobin, ay na-extend po yun yung term niya sa Ilocos Sur Polytechnic College. President pa rin. Kaya tuloy-tuloy po ang ating programa maraming salamat naman. Okay, ngayon naman, that's good news, Miss Vicky. Pero ang pupuntuhin nating usapan ngayon ay tungkol sa goiter. Kasi katatapos lamang ng pagdiriwang natin nationwide ng Goiter Awareness Week. At kani-kanina lamang ay nakausap natin ang Secretary ng Philippine Thyroid Association na si Dr. Wesley Lauderes. Siya rin ay isang medical specialist ng Cereyas Medical Center. At gusto ko naman sa puntong ito na tingnan naman natin kung ano ang sitwasyon dyan sa kanayunan, especially sa Region 1. So, alam naman natin na ang iodized salt, Vicky, ay isa sa pinakamabisang paraan para maiwasan ng goiter, di ba? At alam din natin, at siguro sa ating mga tagapakinig, dapat niyong malaman na ang Region 1 ay isa sa major producer ng asin sa bansa. Ano na po ba ang estado ng salt iodization dyan sa Region 1? NPC Vicky? Yeah. Dito po ang status po ng ating pong salt iodization dito sa Region 1 o yung sa ating pong Republic Act 8172. Dito po ay masaya kong binabalita na 100% po ay merong municipal and city ordinances para po dito sa ating asin law. And then, ang pangalawa po ay ni-revitalize po natin yung ating pong Regional Micronutrient Action Team, yung RMAT po, under the leadership ng ating pong Regional Nutrition Committee Chairman na si Director Valeriano V. Lopez Jr. ng Center for Health Development, DOH Region 1. And then, yung pong ating isa pong ring magandang balita ay tuloy-tuloy din po yung ating pong localization of authority to issue license to operate, yung ating po napibigay po sa ating mga local government units ng Mangaldan, San Fabian, Alaminos, Infanta, Bulinaw, Anda, Pangasinan, at dito po sa Burgos at Pasukin, Ilocos Norte. And then, ang pang-apat po ay tuloy-tuloy po yung ating advocacy on the use of iodized salt. Okay, NPC Vicky, yung localization ng regulatory function, ito yung memo agreement between the Food and Drug Administration and the local government. Ano po? Apo. Oo. Tapos, sila na bale yung nagbibigay ng lisensya. Doon sa mga salt producer. Oo. Pero bago sila magbigay ng lisensya, para hindi na nga naman sila pupunta dyan sa either sa regional center o kaya dito sa Manila, ano po, sa headquarters ng Food and Drug Administration, dyan na lang sa regional office. Ano po? Ganun na nga po. Oo. So, kumusta naman po ang compliance ng mga LGU na meron na ng nabigyan na ng kumbaga permit ba yon or license to operate? Opo. Kumusta na po? Sa mga yung mga individual salt producers, medyo kailangan po ito, isang challenge po ito kasi yung pong lalo na noong huling nakapag-monitor tayo along po doon sa maayos na pamamalakad o pamamahala ng kanilang mga salt lalo na po yung sa cooking, yun po ang medyo meron tayong challenge. Kaya nga po yung ating pong RMAT ay ating pong agad-agara na reactivate po sa ating pong chairman. Okay. At tulad nga po, ito po ay sinabi namin na regular na naming pag-uusapan sa Regional Nutrition Committee para po higit nating mapalakas yung ating pong pagpapalaganap ng paggamit ng iodized salt. And bukod sa rito, nung nagpunta po ako ng Pangasinan, ay kinumusta ko rin po sila at kailangan pa rin nagisingin muli yung kanilang monitoring system o yung Pangasinan Salt Movement Monitoring System.
Kaya nga po yun po yung isa sa mga updates natin patungkol dito, lalo na higit nga na ang ating pong Region 1, particularly in the province of Pangasinan, ay ito po yung pangunahing pinagkukunan ng asin. Oo nga po. Dito po sa tama yan. zone. Tungkol naman po sa advocacy, very quickly lang, Miss Vicky, kasi konti na lang oras natin. Paano naman yung mga activities natin, lalo na ng nutrition community ng Region 1 para ipagpatuloy na i-promote ang paggamit ng iodized salt? Meron ba kayong medyo malakas na event diyan, malaking event na plano? Ito po ay isasama namin, actually meron kaming plano po na magawa ng parang pagpunta o paglakbay-aral doon po sa salt producers dito sa Sinong mag-aaral? Pangasinan, at isasama po natin, Sino balak po ang po natin mag-aaral? isama ang ating mga RONDA members, yung ating pong Regional Organization of Nutrition Development Advocates, mga media partners po ito. And then of course, isinasama po namin ito, pinagawa po natin ang ating pong mga Regional League of Nutrition Action Officers, na isama rito ang advocacy along iodized salt. Siguro po magandang sa ating mga Regional Barangay Nutrition Scholars Federation. Oo, pero alam naman na nila yan di ba? Siguro ang kailangan lang yung malaking ingay para ibalik yung baka kasi nakakalimutan na kasi baka yun po yung ating gagawin at mumungkahi po natin sa ating chairman, sa ating ipapaglagbay-aral nyo rin lang yung mga may alam na, baka hindi masyadong effective yon. Kailangan malawakan ng pagkilos para ibalik yung Maraming salamat po, Asik Bernie, doon sa inyong suggestion. Sige, kasi nakita na natin yan na merong tipong nagba-backslide. So we don't want that to happen in Region 1 kasi kayo nga yung major salt producer in the country. So, maraming salamat, Ma'am Vicky, para sa ditong maiksing interview. Baka may gusto pa kayong iparating sa ating mga tagapakinig. Meron kayong konting oras. Maraming salamat din po, Asik Bernie. Isa pong malaking karangalan ang magkaroon po ng pagkakataon na bumati po sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa ating One Nutrition, One Nation movement na nakikinig po sa ating mga community radio station ng National Nutrition Council. Isang masustansyang hapon po sa ating lahat. Okay, maraming salamat din po at congratulations ulit kay President Kerubin ng Santa Maria College, State Colleges, sa kanyang extension kasi marami pa siyang gagawin para sa ating Nutri-Eskwela. Paratingin niyo po ang aking mensahe sa kanya at pasasalamat. Okay. Muli, maraming salamat sa inyong oras at kukumustahin namin kayo ulit sa mga susunod na pagkakataon, Ma'am Vicky. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. May bago sa ating programang One Nutrition, One Nation. Kaya naman para sa Wastong Nutrisyon, magbibigay kami ng mga recipe na bago sa inyong panlasa at kaya pa ng ating bulsa. Minsan kasi hindi na alam ng mga nanay kung anong ihahanda para sa kanilang pamilya. Kaya't kuha na ng papel at pansulat mga kanutrisyon. At para dyan sa ating bagong segment, narito muli si Liza para i-share sa atin ang ating recipe of the day. Ang recipe natin for today ay alamang omelette. Ito ang mga sangkap. 2 kutsarang mantika, 1 kutsaritang tinadtad na bawang, 2 kutsarang tinadtad na sibuyas, kalahating tasang tinadtad na kamatis, 1 kalahating tasang alamang na sariwa, iodized salt ayon po sa ating panlasa, 1 tasang tinadtad na seaweeds, 3 pirasong itlog na binati, 1/4 tasang mantika na pamprito. Ito ang paraan ng pagluluto. Igisa ang bawang, sibuyas, kamatis at alamang. Timplahan ng iodized salt, iluto po ng 2 minuto, idagdag ang tinadtad na seaweeds at lutuin ng 2 minuto. Hanguin mula sa palayok at hayaang lumamig. Idagdag ang binating itlog, haluin ng mabuti at iprito ito hanggang maluto ang itlog.
Siguro Liza, baka wala na sila ng palayok ngayon, ano? Siguro pwede na rin dahil alamang omelette naman ito. Pwede na rin sa kawali para mas makita kung nagporma yung omelette natin. Opo. Okay, mga kanutrisyon. Tiyak na magugustuhan ng inyong pamilya ang recipe natin ngayon, ang alamang omelette. Abot kaya na, masustansya pa ang may hahain ninyo sa inyong pamilya. At pansinin nyo ang major din na ingredient dito ay yung seaweeds. At may relasyon yan dun sa ating topic kanina na goiter. Diba? Okay. One Nutrition, One Nation. Alam nyo ba na walang bibili ng gulay sa palengke kung walang kakain ito? Ito ay magbubunga ng mababang kita para sa ating mga magsasaka. Kung mangyayari ito, maaaring babaling sa ibang uri ng pananim ang mga magsasaka at magiging kulang ang produksyon ng gulay. Ang kawalan at kakulangan ng supply ng gulay sa mga palengke ay magiging dahilan ng pagtaas ng presyo. Ang mataas na presyo ng gulay ay magiging dahilan upang lalong bumaba ang konsumo ng gulay. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Okay, nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at para pa rin sa ating pinalakas at pinagandang One Nutrition, One Nation, meron tayong bagong segment ulit at ito ang tinatawag nating trivia segment. Alam nyo ba na ang Zolz, S-A-L-Z, ay isang salitang Aleman o German na ang ibig sabihin ay asin. Ayan. Diyan natin nakuha yung salitang salt. Noong unang panahon na wala pang refrigerator, asin ang ginagamit ng mga tao para hindi mabulok ang kanilang mga pagkain. Tapos, di ba, alam niyo yung corned beef na tinatawag, wala naman yung pinag-iba kundi beef na tinagtad na may asin. Okay. Alam niyo din ba na ang asin ay may electrolyte na tinatawag na sodium? Kaya ang chemical name naman ng asin ay sodium chloride. Ang sodium ang nangangalaga sa komunikasyon between utak natin, yung mga muscles natin o kalamnan at yung ating kidney. May kinalaman din ang sodium sa pag-regulate ng pasok at labas ng tubig sa ating katawan mula sa ating mga cells hanggang dun sa ating skin, pati sa ating kidney. Kapag nagkulang tayo sa sodium, pwede tayong mahilo o manghina. Okay, yan ang pangalawa. At ang pangatlo, alam nyo ba na ang sikat na lawa or lake sa tabi ng Jordan at Israel ay tinatawag na Dead Sea. Pinangalanan nitong Dead Sea dahil walang maaaring mabuhay dito dahil sa tindi ng alat ng tubig nito. Sinasabing ang Dead Sea daw ay 8 beses na mas maalat kaysa sa tubig dagat. Pero maraming nagsiswim doon kasi napaka-buoyant ng mga tao pagka nag-swim ka sa Dead Sea. Isa itong patunay na hindi maganda sa katawan ang sobra-sobrang paggamit ng asin. Dapat ay moderate lamang. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam nyo ba na ang gulay at prutas ay mayaman sa vitamina A, vitamina C, iron, folate at potassium? Ang gulay ay mababa na sa taba, sagana pa sa fiber. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Ayan, mga kanutrisyon, sana ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Pasalamatan muna natin ang nakasama natin ngayong hapon. Maraming salamat kay Dr. Wesley Lauderes, Secretary ng Philippine Thyroid Association at isang medical specialist sa Jose Reyes Medical Center. Maraming salamat din sa ating One Nutrition reporter na si Ms. Liza Rosaldo, gayon din sa ating flash reporter na si Regional Nutrition Program Coordinator Victoria or Vicky Mañez ng Region 1. At si Ms. Liza rin po ang nagsilbi sa atin ngayong Recipe Queen. Kasi mula ngayon, magkakaroon tayo nitong segment na isi-share natin yung isang masustansya, ngunit abot kayang recipe para sa ating mga tagapakinig. At si Ms. Liza pa rin po ang makakasama natin sa segment na yon. Huwag niyong kakalimutan na bumisita sa ating website
na www.philcommunityradio.com para pakinggan ninyo ang ating previous episodes at pati na rin ang episode na to. Magpadala na rin kayo ng feedback o mga tanong sa mga tinalakay sa ating programa sa ating website. Maaari din kayo magpadala ng email sa ating website, ang nnc.gov.ph. At samahan nyo kaming muli sa susunod na Miyerkules para sa isang oras na kwentuhan. Lagi nyo tandaan, wastong nutrisyon. Alamin, gawin, at palaganapin. Kaya ipagpatuloy lang ang pakikinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihahatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod sa Nutrition, Health Assistant Secretary Bernie Flores ng National Nutrition Council. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.